Mga kapuso, pinabulaanan ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na sila ang lumapit sa abogado ng negosyanteng si Atong Ang para makipagpulong kaugnay sa kaso. Gate nila, sila ang ipinatawag para kumbisihing huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Narito ang aking eksklusibong pagtulong. Kuha ito nito lang Abril ng pulungin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz ang ilang kaanak ng ilang nawawalang sabongero. Ayon sa nakausap kong kaanak, Abril din nagsimula ang kampo ni Atong Ang na sila'y kumbinsihing tumigil na sa pagdalo sa hearing sa pamamagitan din umano ni Attorney Cruz. Siya po talagang nagpatawag sa amin sa pamamagitan ng ibang kasamahan namin. Ang sabi niya sa akin, baka naman pwede na bibigyan ka namin ng pampasyal-pasyal, huwag ka na lang umattend ng hearing. Pinabulaanan din nila ang sinabi ni Cruz kahapon sa GMA News na sila ang nag-initiate ng pulong. Walang katotohanan na kami ang lumapit sa iyo, Attorney Caroline. Never kitang kinontak. Kayo ang kumontak sa akin. Parang sinasabi niya, wag na kaming umattend ng hearing. Kapalit nun yung 40,000 a month. Pag-isipan ko daw dahil may 3 akong mga anak. Kasama umano sa inilatag na deal ng kampo ni Atong Ang ipakausap ang pamilya ng mga biktima sa mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Ayon kay Lambert Santos, nakaanak ng isa sa mga nawawala, may mga tumulong para makapasok sila sa detention center kung saan sila kinausap ng mga kinasuhang pulis. Ang naging usapan lang doon, para daw marinig namin yung side ng mga pulis. Bahala na kami ang magtimbang. Ang sinasabi niya, hindi siya related dun sa yung kumbaga wala sila yung mga time na nagkakawala yung sabungero. Wala silang kinalaman dun. Nangangamba ang mga kaanak sa binanggit ng NAPOLCOM na kung wala nang dumalo sa mga pagdinig ng isang kaso, malamang sa madismiss ang kaso. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Ay baka makapag-bail yan, edi siyempre, pag nakapag-bail yan, edi mababaliwala na yung aming kaso. Kaya nakakalungkot. Kung mapalaya ang mga sangkot na pulis, nangangamba rin si Jaja Pilarta sa epekto nito sa pangunahing kaso. Si Pilarta ay kinakasama ng isang nawawala at kinukumbinsi ring bumaliktad ng kabilang kampo. Pahihinain nila ng pahihinain yung kaso hanggang mapin down lahat ng mga cases. Magtutulong-tulong na sila para ipin down naman si Dondon. Kumbaga kay Dondon nila lahat isisisi or si Dondon ang mastermind. Sa madaling salita, hindi totoo. Alam ko naman na binabayaran na ni Mr. Atong Ang yan at itong buhay ko na panganib na rin. Mula sa 35 complainants sa ngayon, 5 pamilya na lamang ang dumadalo sa mga hearing. Hindi na umano sumasama ang mga nakipag-areglo na. Napakawalang utang na loob nyo. Kung hindi dahil kay Dondon, hindi natin malalaman kung anong nangyari sa ating mga anak. Nagkakandara pa nga tayo noon eh. Mga kasama, hindi pa huli ang lahat. Isipin nyo naman yung mga pinagdaanan at pinaglalaban natin. Nag-aalala rin ako sa inyo. Nandito na tayo sa sitwasyon na to. May pagkakataon pa kayong magbago, bumalik. Nakakasama ng loob. Sabi ko nga sa kanila, dapat nung inalok sa akin niya itong ang 500 million, tinanggap ko na. Sabi ko, hindi kaya ng konsensya ko para tanggapin yan. Kawawa naman yung pamilyang mga namatayan. Nanawagan sila sa DOJ na bigyan pansin ang inihain nilang motion for reconsideration para makasama sa mga makasuhan ang mga nakikialam umano para pakinain ang kaso. Gayun din ang mga nagkakanlong sa mga dapat managot. Lalo na po rito kay Attorney Caroline Cruz, Kasi kung mapapansin nyo, kumikilos talaga siya para talagang mabuwag yung grupo namin, humina yung kaso. May mga pulis pa kaming mapapangalanan. Umahanap lang kami ng tiyempo. Hindi pa sumasagot si Attorney Cruz sa aming mga tawag at text messages. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.